Ang mahirap dito, madumi yung tubig. So, hindi mo makita Oo. yung nilalakaran mo, hindi yung kagaya ng mga nakalipas na araw na nakikita mo yung sahig, nakikita mo yung kulay Mm. nung yellow lines, gano'n. Pero ngayon, wala ka talagang makita. Kaya yung biglang, yung pababa, marami mga kasabay. Pwede, Plus, syempre madilim kasi gabi, ay ano pa, ah, gabi pa. madaling araw pa lang. Kaya nga yung nagulat yung babae, bigla akong humawak sa kanya eh. Humawak muna ako bago ako nagpaalam. Pwedeng pahawak. Ayan. So, pagka ganyan namang yung mga iba dito papunta sa Malimbas, talagang nilalakad na lang nila. Pero ang sitwasyon po, dyan na lang sa May Star Plaza, nag-set up ng kanilang mapaninda. Yung mga iba. Kahapon marami na yung naglagay diyan, mga ano, yung mga nagtitinda dun Mm. sa gilid ng Malimgas Market. Meron mabibili diyan na bangus, merong talaba, may tahong, sabi niya, wala po bang red tide sabi nung isa na bumibili. Ay wala po, meron high tide. Galing. Tawa naman. Wala akong red tide, high tide yan. Kahapon pumunta ako sa Tandaligan para ma-check yung pwesto doon. Pag uwi, nakita ko dito sa may lampas yung tulay, lampas ng Maramba Subdivision, lampas ng Bombo Radio. May mga nakalatag doon na maraming bangus. Mm. Marami din bumibili. Ewan ko lang kung parang hindi naman siya forced harvest eh. Pwedeng na-harvest nung mga nakaraan, forced harvest nung nakaraang araw, tapos nilagyan ng yelo. Mm. Meron yung mga malilit 120 ang Yun ang kilo. masarap na Kaya nga pampaksiw. nakabili ako ng 2 kilo. Kaya yon, pang pindang. Kami Mm. naman pang pindang. So yun mga kaibigan, hanggang ang tindi pala ng hagupit nitong si Emong diyan sa Western Pangasinan. Kaya yung kahapon umaga, tumatawag ako, wala akong matawagan kahit na isa. At ang nakontak ko, dahil nandito pala sila, si asawa ni Mayor Jan Diyan Celeste, Celeste. na galing pala sila sa kasi nga may seminar sa Candon, parang financial something. Sabi nga ni, dahil since first time niyang maging mayor, o bagong mayor, kailangan niyang dumalo sa mga seminar na yon. Pero agad din daw silang nung lumalakas na talaga yung bagyo, at dumating daw sila rito alas 9 ng gabi dito sa Dagupan. So hindi sila nagkaroon ng chance na makabalik na sa Agno. Pero first thing in the morning, nagpunta na siya, at sa nakuha natin balita, hanggang dibdib yung sinong daw Grabe. na tubig ni Mayor Jan Celeste. At yun nga, yung nakita nga natin na dito kanina, ay yung mga pictures na ipinost nila. Talagang grabe yung, alam mo yung nung lahat ng maposte ng kuryente, Mhm. anong Actually, bagyo ba yun? tama, yung may taon na halos parang domino ba na Mm, nagsitumba na, yung mga poste ng kuryente. Hindi lang sa first district, ganun din sa second district. Napakarami po nun at ang tagal bago na-restore yung kuryente at maraming mga electric cooperatives. Yan naman yung tradisyon o kaya yung SOP ng mga electric cooperatives. Kapag may lugar na nasalanta at apektado grabe yung effect sa kuryente, sila ay dumadating para tumulong. Ang dami-daming dumating noon ng mga electric cooperative as far as Bicol. Yan. Pero yung post kahapon, o yung nabasa kong post kaninang madaling araw ni Ate Margie Celeste, kapatid ni Mayor Boying Celeste, na parang wala pa silang kuryente. Tapos sabi niya, ito yung mahirap kapag asthmatic ka at na gumagamit ng nebulizer, dependent sa kuryente. Napakahirap sa may asthma, napakahirap sa may sakit. Tapos sabi niya, etong cellphone ko, tinitipid ko yung yung mm. battery kasi nakiki-charge lang daw sila. Kaya siguro yung iba pinatay na nila para wala nang tumatawag. Kasi tinatawagan ko na si Mayor Boying, lahat naman numbers niya hindi mo makontak. Siguro sinesave nila nga dahil nga sa walang kuryente. At nakita ko rin yung post ng kanyang anak, Mark, hindi si Mark. si Richard, anak ni Mayor Oo, Boying, anak ni si Mayor. Raymond, Si tapos Raymond, oo, si Raymond. kahapon si Richard naman. Si Raymond, yung kasagsagan ng Emong. Mhm, yun Sabi, yung video niya. kaya nga na na gusto niyang puntahan yung kanyang mga magulang, pero
Inaano siya, no? Sabi niya may 1 oras sila sa loob ng sasakyan. Ini-imagine ko yun eh. Kasi yung kapag nasa sasakyan ka na lakas-lakas ng ulan. Umuuga-uga. Oh, grabe. Ang tindi Kasi na, no? kung kayang tumbahin ng malakas na hangin ang Mga punong kahoy. ang malalaking punong kahoy, kagaya ng century-old na acacia doon sa San Fernando, La Union, yung malapit sa simbahan, how much more doon sa na standstill lang na ano, o kaya sasakyan na tumatakbo. Sabi ko nga eh, very risky yung kanyang ginawang yun at yung isang oras ka na nasa labas na nakikita mo talaga yung bayo ng pagbayo ng bagyo. Sabi nga niya isang experience ito na ikukwento ko sa mga anak ko paglaki nila. So, siguro yung isa sa mga experiences na hindi niya makakalimutan. Pero kung imagine ko nga rin yung malakas lang na ulan, di ba, mag-zero visibility, takot na takot ka na. Tapos ilang beses silang matras, di ba, dahil mga yung mga natumbang mga punong kahoy, yung kanilang tawag nito, yung kanilang nadadaanan. So puro atras kung naghahanap sila ng talagang madadaanan. So imagine mo kung gaano kalayo yung kanyang binyahe. At ganun pala kalakas. At yun din nakita ko rin sa Alaminos, alam ko naman na hindi nababaha. Oo, no, una pa lang, ang dami na ng post na may mga areas na baha. Yung isa pala doon, yung sa junction, papunta doon sa may LTO junction. Yun pala yun, yung isang area. At meron pang mga areas na binaha. Grabe talaga itong pagdaan ni Dante, pero mas matindi si Emong. True. Pero magkasunod kasi sila, sinundan nila si Krising. Mga magkakapatid. Magkakapatid na Teka muna. At lahat sila dumaan dito sa atin. Pero kung gaano katindi yung hagupit dun sa First District, ganun din ang hagupit sa San Fernando, La Union. Kasi ang track niya, etong si Emong bago siya lumabas, from the First District, slanting siya pumunta siya ng La Union. So, makita rin yung matinding baha sa kakalsadahan at sa mga barangay at ganun din yung yung hagupit nga ng napakalakas na hangin. Ibig sabihin itong si Emong, dalawang beses siya naglandfall. Pero sabi niya gano'n sabi ni Raymond, pag-asa should retire the name Emong. Di ba kapag yung pangalan dalawang beses na matindi. Hindi kahit na once ka lang na matindi, hindi ka na inuulit. Pero inulit nila at sabi nga ni Ate Margie, siguro pag-asa should retire the name Emong. We don't want a trilogy. Siguro we need to raise this concern to Pag-asa officially via SB para matanggal ng name ng bagyo na yan na nakasira ng bayan natin twice na. Palagay ko automatic naman na ginagawa ng Pag-asa yan na hindi na nila mag-graduate na si Emong. Pero ibig sabihin naka-apekto na sa kanilang bayan twice na. 2018. Ibig sabihin malakas din siya noon. So dapat ni-retire na nila noon pa. So, ganun po, kung tayo po dito sa Central Pangasinan, grabing pagbaha yung naranasan at nararanasan pa rin ng marami. Doon naman sa First District ng Pangasinan at La Union. I think ang province ng La Union nag-declare na sila ng state of calamity. Yung sa kanila, buhos ng ulan at saka matinding hangin. Kaya, ang daming, yung sa La Union, San Fernando, yung isang mall doon, yung post ng may vlogger, may mga buildings na yung walling niya tiles. Tuklap yung mga tiles. Meron yung nilipad ang bubong ng mga bahay. Pero grabe. Tayo dito sa Central Pangasinan, palagi nating grabe itong mga dahil nga sa napakataas na tubig baha at napakalawak yung nasakop ng baha. Pero mas matindi yung naranasan ng mga kababayan natin. Sa First District sa Western. At saka sa La Union. Pero ito, mabilis din ng pag-aksyon nila ang MDRMO Agno. Nagdi-distribute na sila ng mga food packs. Ayan, susuungin ng maladagat at malawak na palayan para may hatid ng serbisyong tapat. Ayon dito sa post pa rin ng Agno MDRMO. Pero dito sa Dagupan, meron na ba? Meron na bang Ang nakikita ko yung sa mga evacuation centers. Yung sa pang post ng mayor, nagla-live sila tapos may
May binibigay na ticket eh. Mm. Ay, napakinggan ko yan eh. Sana wala ng ticket-ticket. At saka lapag na lang sana lahat. Oo, at wag nang papilahin. Meron ako nakita nga na yung pinost nga kasi nga yung pagpasa nga nipasa na nila yung tawag nito, declaring the city under state of calamity. Meron isang nagpost. Sana po wala nang pipiliin. Sana po wag nang magbigay ng wag nang pumila. Huwag nang papilahin ng matagal yung mga constituent at sana nga matanggap na nila kaagad. Kasi nung ipinasa nila yun, rush yun eh, di ba? Hindi na nga pinagsalita yung mga councilor dahil nga sa kailangan ito may pasa agad dahil nga urgent. Pero yung urgent na nakikita natin, wala pa tayong nakikita mga nagbibigay ng mga food packs. Wala pa ako nakitang post kasi halos lahat naman na pinopost nila yan. Pero sana nga kung magbibigay sila, sana lapag na kasi buong Dagupan. Yung iba hindi man nabaha yung kanilang mga kabahayan. Apektado ka pa rin kasi hindi ka naman makalabas. Hindi naman makapupunta sa trabaho. Kahit gusto niyang pumunta sa trabaho at meron siyang masasakyan kahit papano, sarado naman yung opisina nila. True. At kung meron naman, kung bukas man, talagang kailangan mo suungin naman talaga yung baha. Talagang I congratulate you for your courage. Pero ako wala kasi akong ganun eh. Kung hindi sana depektibo yung tuhod ko, siguro kakayanin ko rin. Alam ko naman may depekto yung aking yung aking... Mahirap naman isa palaran kumbaga. Oo. Ano pa rin? Ako naman kasi tansyado ko na yung dito sa gilid. Pagdadaan po kayo sa mga sidewalk, lalo dun sa mga elevated areas, sa gitna kayo ng sidewalk or dun na kayo sa kalsada. Kasi mamaya mapunta kayo sa gilid, malalim yun. Pero kung may sasakyan ako na mataas, hindi rin siguro ako makakaliban kasi isabak kumot. Ano mo rin. Alam mo naman yung natin, never tayong... Oo, ayan po yung trabaho, basta trabaho. Hanggat kakayanin. Sa puso na po ito na passion na yung pagbibigay natin and dedication ng public service. At kahit papano ay makapaghatid kami sa inyo ng mga update at alam naman po natin na karamihan ng mga kababayan po natin, hindi lang sa Pangasinan, kundi sa iba't ibang lugar. Kumbaga, stress reliever mo na yung nakikinig ka ng radyo. O kaya maririnig mo yung mga suki mo. So, good morning po sa inyong lahat. Naging expression na yung nung una, naririnig lang po natin, nababasa natin yung mga reaksyon na yan sa mga sports, nakikipaglaban, nakikipagtunggali ang ating mga kababayan sa vaccine, yung term na laban lang. Oo. Pero ito byword na to, laban lang talaga. Para everyday kailangang idilat ang mata at lumaban. Laban lang. Laban lang at saka kahit sa amin grabe. Yung experience namin, ganun din sa iba pang mga hanggang ngayon ay lubog sa baha. Alam niyo, lamig sa paa, nakababad sa yung kaya paa. Yun nga sinasabi ko sa pagsuong mo sa baha, hindi ang diyan pasma, lamig. Yung number one, yung lamig, yung papasok sa katawan mo, yung lamig, plus yung possible na leptospirosis, plus yung possible na accident na maaari mong suungin sa paglusong mo ng baha. Pero kung minsan kailangan kang magdesisyon na ano ba yung priority sa buhay? Yan, parang ganon, safety first. Kasi nga, magpakabayani ka naman kung may mangyari sa'yo. Correct. Ayan, wala naman, yung panawagan ng mga chief executive sa lahat, lalo na yung mga affected areas, pag sinabi pong evacuate na, mag-evacuate na. Madaling, para sa amin, madaling sabihin evacuate, pero alam po natin, mahirap yan sa mga, alam nilang, maiiwan nila yung kanilang bahay at maraming posibleng mangyari. Pero pag sinabi ng critical, wag nang antayin ng forced evacuation. At kasi malalagay din sa alanganin yung mga rescuers. Plus kayo, syempre, mas mahirap yung pag-evacuate. Pero ang mas masakit... Applicable po yan lalong-lalo na sa mga yung mga nasa malalapit sa mga ilog. Ayan, mga critical areas. Pero mas masakit kahapon na interview dito sa DWIC si Mayor Ayo Risuello. May mga bashers pa. At yung bashers pa, ang sabi nga ni Mayor kahapon, kung tutulong kayo, tumulong na lang po kayo. Appreciated naman po yan ng LGU at ng mga kababayan po natin. Hindi yung, kung kami ang ibinuto nyo, mas mabilis kaming umaksyon. Oo nga. Yung mga bitter. Pag ganitong panahon, sama-sama na lang na tumulong. Yeah, yung commentaries, yung mga hindi magagandang salita
Hindi dapat naririnig ngayong panahon ng ngayong itong mga panahon na to. So, yung mga, dapat ito yung parang words, comforting words, yung lang yung naririnig natin at hindi na muna yung mga nakakainsultong salita na maririnig. Medyo medyo foul. Foul po yun, off po yun. Plus, may panawagan sila nakapost sa kanilang Facebook page ng City Information Office ng San Carlos, yung yung mga gustong mag-donate ng mga damit. Imagine po, ang San Carlos City, ito yung pinakamalaking locality sa Pangasinan, 86 barangay. So, ibig sabihin, marami ang nasubmerged at marami ang nangangailangan ng mga damit. Dahil kung dito sa dahil nga basa yung kanilang mga damit. Basa. Parang dito sa amin, yung inabot yung kwarto, basa na yung nasa ilalim. Just imagine yung submerged, yung kanilang buong bahay. Tapos yung bahay ay isang floor lang, bungalow lang. So, yun po. Pero make sure na yung i-donate nyo naman ay pwede pang isuot. Oo. Huwag yung pang-party. Kasi at saka angkop dun sa kondisyon. Naalala natin yung mga noon, meron yung mga, pag mga inaano nila, meron yung pang-party. Pag naglilinis na. Naalala ko lang mga Girl Scout, yung mga di na nila Naalala ko na naman nung nasunugan kami sa boarding house namin noon sa Vito Cruz sa Malate, Manila. Ay may mga nag-donate din ng mga katrabaho sa company. Yung mga tipong hindi kakasya sa'yo o kaya yung outmoded na pencil cut. Yung naman sana yung pwedeng yung maayos pa. Maayos na pwedeng isuot pa ng ating mga kababayan. Yan, pwedeng pang-adult, pang-bata. Sa iniisip ko rin kasi, di ba marami tayong mga naka-ready ng mga parang itinatabi para in case of meron tayong mga operation. Ayun, ngayon ko lang narinig yan na kailangan din pala yung yung mga damit. Ayan, dahil nga mga nabasa yung kanilang mga damit. Plus itong concern, ilang araw ko na iniisip to. Ano kaya ang action plan ng city government at saka ng mga iba pang local government units pagdating sa basura later on? Dahil bukod sa the regular na basura po natin, maraming itatapon na mga nalublob sa baha, gaya ng mga libro. Yan, mga damit na ilang araw nang nababad sa tubig baha. Ano na yun? Paglalabhan mo yun, it will take forever para maalis yung amoy. True. So yun, yung basura, paano yun later yung paghakot ng basura? Ayan. Pero yan mga kaibigan, pagpapatuloy po natin talakayan, paghatid po namin ng mga balita. Pagkatapos po lamang ng ilang paalala, oras po natin, ganap na alas 5:49. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto akon, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod
susunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIC. Oras po natin, ganap na alas 5:52. Meron pa tayong 8 minuto bago sumapit ang alas 8 ng... alas 8. 8 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Yung namatay dyan sa nalunod sa bayan ng Mangaldan, itinuturing na parang hindi naman sila bagyo related. So wala pang, yung last na interview natin, wala pang injured or ang tawag dito, casualty sa bagyong Krising dito po sa ating sa ating lalawigan, yung as of latest natin. Pero yung dito kasi sa Western Pangasinan, sa First District, halos wala tayong makontak. Ang hirap yung wala pala silang mga kuryente. Kaya possibility nito na nire-reserve nga nila yung kanilang mga batteries. Yung kanilang mga batteries. Mm-hmm. Pag may ganyan, yung mga naranasan na po natin, mga malalakas na bagyo before, na even sa Dagupan, di ba may mga taon na talaga walang kuryente. Ang mga LGUs naman, sa mga munisipyo, sa mga city hall, ay may mga charging areas naman dyan. Kaya lang, syempre, effort talaga pumunta doon para pag gusto mong buhay yung cellphone mo. Ito yung panahon na napaka-importante po ng cellular phone, ng data, kasi para updated ka kung anong nangyayari sa kapaligiran mo, plus makukontak mo, makukumusta mo yung mga kaibigan, kakilala mo, kung kumusta na yung kanilang lagay. Nung palagi ko nababanggit ang La Union, kasi yung the night at saka kinabukasan, kikita natin yung mga post ng mga taga Western Pangasinan. Then later on, makikita mo, post naman ng La Union. Kasi pumunta na doon si Emong. Doon yung truck niya kasi at lumabas na siya. Lumabas na si Emong, batik-tik. Pero grabe yung iniwan niya. So, maging yung mga kasi nga papunta na rin doon eh. Kaya 'di ba sa Candon, sila mahigit daw sila 500 mga chief executive officials na nandoon na dinismiss agad na yung kanilang yung kanilang seminar. Yun nga kasi nga mahirap stranded sila doon. At saka yung parating na rin yung malakas na bagyo doon sa kanilang lugar. So pagkatapos dito sa First District, La Union, at pagkatapos noon Ilocos Sur or Ilocos Norte yung kanyang destinasyon. Pero diyan sa diyan sa La Union din kasi kahit hindi konting ulan lang talagang nagkaka-flash flood dyan, di ba? Nagkakaroon ng flash flood dahil dito sa pag-facing Ilocos, left side yan yung karagatan. Sa right side naman, ito yung kabundukan. Mm-hmm. Marami tayong mga kababayan na sa puso tsaka sa isip talagang gusto rin makatulong. Sabi nga ni DCV yan, kailangan tayo massive tree planting. Kasi yun lang naman ang pwede mong gawin as ordinary citizen. Yung mga long-term solutions yan, trabaho yan ng LGU. Kung ano yung kanilang magagawa. So, kagaya nung nabanggit inilahad ni Governor Romualdez III. True, na massive dredging ng mga bukana. Pinakauna dyan, bukana ng mga malalaking ilog kasi kung nadidredge nga naman yung bukana ng mga ilog, magiging mas mabilis yung flow ng tubig palabas papunta sa dagat. At tuloy-tuloy. Kasi nga naman, di ba, i-dreads mo yan, tapos, ayun na, maano na siya. Kapag bumabagyo, ito na naman, yung tubig na nanggagaling yung mga lupa na nanggagaling sa taas. So, tuloy-tuloy yun. Kaya talagang kailangan din yung dredging na yan na tuloy-tuloy din. So, yun yung, within 2 months ba? Or ongoing na yung dredging na sinasabi ni Governor. At kung pwede, sabi nga niya, dapat kasali ang Dagupan. So kapag papayag si Mayor Belen na gawin ang dredging ay kasi itong dagat o yung ilog magkakadugtong yan eh. Magkakadugtong yan plus hindi mo naman pwedeng sabihin na pagdating sa Dagupan na siya, tawag nito? Exclusive. Hindi na siya kasali. So kailangan dapat din po tuloy-tuloy yun. As one big family.
Plus, parang dito sa Pantal River, di ba labas yan sa may, yung Bukana kasi nasa pagitan ng Pugaro at saka ng Sabangan, Sitio Sabangan ng Bunuan Gazette. Pero yung may mga river tributaries mula sa Binmalay at mula sa Lingayen na dyan ang exit. So, napaka-importante po nito dahil, yun nga, kung mapapansin nyo, hindi na uubos ang buhangin at saka bato-bato sa mga ilog. Kaya naman ang negosyo ay yung sand and gravel, tuloy-tuloy po yung kanilang negosyo. Kasi nanggagaling po yan sa kabundukan, inaanod pababa. So just imagine yung na-stuck dyan at didiretso sa baba hanggang sa may bukana ng mga ilog. Kung hindi tatanggalin yan, parang pag low tide, di ba? Papansin nyo dito sa Pugaro, Sabangan, nilalakad nila yan, tatawid sila. So, kailangan talaga yung dredging at yan yung long-term plan ni Governor Ramon Gico III at gusto niya maumpisahan agad-agad. Inanunsyo na niya yon nung kanyang inannounce yung suspension ng pasok ng 2 araw, 24-25. Ibig sabihin, planchado na yung kanyang plan. May proposal kasi, meron silang computation kung sila yung gagawa ng nitong tawag nito, pag dreads na to, parang merong, ang hirap kasi ng mga terminology nila, yung meron yung bawat matatanggal, kung ilan yung matatanggal, kung magkano yung costing nun. So merong proposal na isang, pero sabi niya hindi ito, iba ito. So ibang grupo din yon. May proposal na libre ang gagawin na pag-dreads. Kaya lang yung i-dreads na material ay kukunin nung contractor at ito naman yung gagamitin yata sa mga pagtabo naman sa mga reclamation areas. Pero yun nga, ang kasi dito, ang kinatatakutan ko minsan, yung mga minerals din. So, dapat ang kukunin lang nila yung mga bato, buhangin, kantura. Baka may makasamang black sand, white sand, kantura. O iba pang minerals na makukuha dyan. Pero yun naman daw ay separate naman yon. Iba rin naman daw ang costing nun. Kaya lang, ang magmo-monitor na dyan ay yung DNR. Yan. So, kung malilinis, lalalim yung tubig sa ilog, sa mga kailugan, mas mabilis yung yung flow. Yun nga yung na-imagine ko na ngayon yung sinasabi lagi ni Mayor John. Si Mayor John Celeste, siya po ay engineer. Anong tawag doon sa specialization niya? Hydrologist siya. Isa siyang hydrologist. Iila lang ang hydrologist sa ng mga engineers dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang sinasabi niya, kapag itinaas mo ang kalsada o nagtaas ka, mas tataas yung tubig, baha. Which is tama rin naman. Kasi kapag hindi mo itinaas, ang baha, doon lang. Parang gano'n. Kaya yung lalampasan niya yung lalampasan niya yung kasi hahanapin niya hahanapin nila yung lugar na mabababa. Pag wala na, tataas din siya. So, mas mataas siya ngayon kaysa doon sa dati. At saka yung mga proposal kasi, di ba, na kailangan gumawa ng impounding, yung maghuhukay. Water impounding. So, ibig sabihin, kapag gagawa ka ng water impounding, naguhukay ka. Hindi ka nagtataas. Kasi doon bumagsak yung tubig. Kung doon pupunta yung tubig doon sa impounding area. So, dapat naguhukay, hindi dapat nagtataas. Doon tama nga Naalala ko yung nung time na nasa PTA ako ng City High. So, yan yung mga concern ng mga taga City High noon. That was time ng pandemic. Tapos may pagkakataon na syempre baha-baha na sana ma-elevate yung paligid at saka yung dinadaanan ng mga estudyante. Ang sabi noon, explanation ni former Mayor Brian Lim, ang kailangan dyan, titignan, kukunin yung height from yung sa kalsada. Kung gaano kataas yung dapat tambakan. Pero kung tatambakan yan, ng buo, napakalaking budget. Ang kailangan dyan, water impounding. Na kapag napuno yan, ipapump out mo. Pero papunta ng dagat. Papunta dun sa labas, sa drainage. So, kung hindi naman malakas yung ulan, hindi naman bagyo, pero naiipon yung tubig doon, then, saka ipapump out. May nakita akong barangay project sa nakalimutan ko anong bayan dyan sa La Union, yung ginagawa nilang drainage system, pag mga sitio yan, hindi malapad yung kalsada doon sa gitna, yung ginagawa nilang drainage system, gitna ng kalsada, tapos malapad siya.
Mm. So, mas malaki yung lugar na pupuntahan ng tubig. Doon siya maipon. So, matagal siya aapaw. Pero ngayon, ito na siguro yung realization ito na yung sinasabi nila noon na solusyon sa pagbaha, yun yung sinasabi ng marami na hindi ang pagtabon ang solusyon, hindi ang pagtatas ng kalsada ang solusyon sa pagbaha. Ito na yung kasagutan na nakita ng lahat. Ayan. Although makakadaan ka sa ilang mga kalsada na natabunan na itinaas, pero sa mga kabahayan, sa lahat naman na talagang parang ilog na rin talaga. Pero yan, hindi mo naman pwedeng itaas lahat yan na sabay-sabay na kasing taas ng ginawa sa mga kalsada. At saka madaling sabihin ng iba na itaas nyo yung nyo. Sumabay kayo. Kaya sumabay kayo o taasan nyo yung ground floor. Unang-una dyan, mahirap kung single story yung bahay mo. So pag itaas mo yung ground floor, para ka nang magpapatayo ng bago. Oo. Gagalawin mo lahat. Pangalawa, budget. At saka kahit na meron ka second floor. Mm-hmm. Kasi pag tinaas mo yun, baka mamaya magmumukha na siyang pang-duwende yung bahay. Kasi pag tinaas mo, kailangan itaas mo rin yung tataas mo lahat. Pero binabati natin ng good morning pala si Madam Venus Sarmiento. Bakwit sila from dun sa kanilang Pugo Grande ba yun? O Pugo Lasip. Basta nandun, may Pugo Grande, Lasip. Lampas ng Pugo Chico. Ayan, bakwit sila dyan sa PNR dun sa kapatid ni Kuya Ri. Kasi, di ba, grabe yung baha dun sa kanila. Sabi niya, ang taas. Sabi niya, napadaan ko kasi yung dalaga niya. Saan ka pupunta? Doon po sa So, bakwit sila. Marami po yung sobra yung lalim ng tubig. So, kung kami nahihirapan dahil sa mataas na tubig baha sa loob ng bahay, mas lalo po yung submerge, yung kanilang buong bahay. At buong kapaligiran. Na, imaginein mo pa lang yung post baha, yung paglilinis, parang ayaw mo nang gumalaw. Ayaw mong gumalaw. Hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Pero yun po yung isang concern ko. Tanong po sa LGU, ano pong action plan? Paano po yung gagawin? Paghahakot sa mga basura pag mag-umpisa ng maglinis po sa mga kabahayan. Ayan, kung saan nila dadalhin? Paano pong gagawin para, kasi marami po yan, wala kang choice, tapon mo na kasi nababad na ng ilang araw. Kasi kahit na mag-segregate ka, isa-segregate mo, pagdating sa kanila, halo-halo na rin yung mga basura. Pero yan, at maraming gagawin pagkatapos ng kasi marami yung may pera, wala naman, hindi sila makalabas para bumili. Meron naman mga gustong bumili, wala namang pambili. Ito na yung time na kailangan na talaga yung relief, yung tawag sa yung parang pang-tumpoy. Yung tumpoy lang yung ating mga kababayan. Yan yung term na pantawid. Yun. 'Di ba kaya may 4-piece pantawid pamilya? Pantawid lang 'yon, hindi yun yung pensyon na diretso pantawid. Ayan din, pantumpoy labat. Kaya maraming mga kababayan natin na mga gusto rin maghatid na rin ng tulong, kaya lang syempre dahil din sa hindi rin sila makadaan sa mga itong mga flooded areas, ay hindi rin naman sila makagalaw. Pero yan, binabati po natin ang ating mga tagapakinig kahit na bumabagyo, ay maaga pa rin sila nagigising para makinig, sina Mamata and Tropa. Ayan, sina Kuya Polly, JR, at saka si Jerome, at saka si Yaya. Ayun, si Yaya hindi pa natin na-meet. Ayan, at saka sina Madam Roske, sina Kuya Benjitan, good morning. Hindi ko mahanap yung natin dito. Ayan, nakalimutang iilaw yung madilim kami. Kaaron Edwin, alinguanan mo in switch bumbilya di ay. Good morning din kay Rafael Acosta Mangalyag. Sergio Gil Cruz Beltran, alam natin mataas din yung tubig dyan sa kanila. Bogs Vidal, Engineer Rodolfo Dion, Sofia Mamaril Machas, Preciosa de la Cruz, good morning. Yan, naalala ko rin si Engineer John na isa sa mga talagang tumutol din sa pagtataas ng kalsada. Pero yung mga kaibigan, yun nga, sabi itong sisihan na to, andyan na So, andyan na. So, siguro yung mga dapat corrections na lang yung kanilang mga gawin o kung ano man yung dapat na ituwid sa mga susunod na araw kasi itong itong mga pagbaha na ito, realization ng kung ano man dapat nila yung ma-realize. At saka na rin, idagdag natin sa mga kababayan po natin, syempre yung
distribute kasi ng relief packs, hindi pa nabibigyan lahat o kaya syempre may mga priorities. Kung sa tingin nyo meron kayong makakilala, kamag-anak na kailangan din nila, kailangan na nila, share nyo. Kung meron na kayong natanggap, share nyo po. Dahil lalo na yung mga nasa evacuation centers, every now and then may dadating na ano dyan maraming ayuda na dadating sa mga evacuation centers. Kaya yun lang, share nyo po para naman magkaroon din sila ng pagkain. Hindi po yung panahon ng yung ibang panahon na ang dami na nilang ayuda, pwede na silang magkaroon ng sari-sari store. Pero ito po kasi panahon po ito ng kalamidad. Kaya sabi nga nila, sharing is caring. Oo, yung mga namigay noon nung eleksyon, na ang dami-dami nilang mga pinamigay, dami nilang pera. Ito na yung mas kailangan sila ngayon. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo ang susunod na programa. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Todo Balita Saturday Edition, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragires. Ang magandang umaga and keep safe po mga kababayan po natin. At ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com.